Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1359-64. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lord Wu Heng, saan tayo pupunta? Tanong ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang Grand Elder ay pumili ng 3 tao sa kabuuan upang sundin si Wu Heng, ang rank 8 Ancient God Sundermount, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na si Casper, at ang pinakahuli ay ang pinakamataas na rank 8 Ancient God Resplendence. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga sinaunang Diyos ay kailangang manatili upang pigilan ang mga puwersa mula sa Ancient Soul Hall. 3 tao ang pinakamaraming maaaring mapakilos. Umalis muna tayo dito. Saka lang natin mapapayagan ang mga kasama natin na umatras ng mas maaga. Bulong ni Wu Heng. Hanggat maaari silang makatakas sa mga mapanganib na pangyayari, ang mga miyembro ng Giant God Race na natitira ay maaaring gumawa ng kanilang sariling pagtakas. Kaya, kasalukuyang walang ibang layunin si Wu Heng maliban sa makalayo rito sa lalong madaling panahon. May darating, biglang sabi ni Francis. Ang Ancient Soul Hall ay may maraming miyembro at napakalakas na lakas. Kahit na ginamit ng Giant God Race ang lahat ng lakas nito, hindi nito kayang pigilan ang lahat. Bukod dito, ang tunay na layunin ng Ancient Soul Hall ay ang Ancient God Seal. Natural na mag-iisip sila ng bawat paraan para malagpasan ang linya ng depensa ng Grand Elder. Ano ang sitwasyon? Direktang tanong ni Wu Heng. Ang iba sa kanila ay nagulat. Wala silang maramdaman, ngunit lubos na nagtiwala si Wu Heng kay Francis at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Isang rank 9 Ancient God at 2 rank 8s. Ginamit ni Francis ang kanyang pandama upang matukoy ang antas ng paglilinang ng oposisyon. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay mabilis na pumasok sa sensory range ng iba pang grupo. Ganyan talaga. Ang sinaunang God Resplendence ay may hitsura ng hindi paniniwala. Mas malakas ba ang divine sense ni Francis kaysa sa kanilang lahat? 3 tao lang. Kahit maabutin nila, walang magawa sa atin. Nakahinga ng maluwag ang sinaunang Diyos na si Casper. Kung ang isang malaking grupo ay humahabol sa kanila, o marahil kahit isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon o aktwal na Diyos na Panginoon, sila ay tunay na mapapahamak. Hindi, baka wala silang planong makipaglaban sa atin, biglang sabi ni Francis. Ang sinaunang Diyos na si Casper at ang iba ay nalito saglit, ngunit agad nilang naunawaan. Sa isang laban, hindi sila makakapareha sa atin. Ang layunin ng 3 ito ay malamang na sundan lang tayo. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Resplendence. Hanggat nakakasabay ang 3, maaaring magpatuloy ang Ancient Soul Hall na magpadala ng mga reinforcement, kung saan ang grupo mula sa Giant God Race ay mahihirapang tumakas. Damn! To think na gagawin nila ang ganoong bagay. Galit na galit ang sinaunang Diyos na si Sundermount. Ang trio ng Ancient Soul Hall ay nagpanatili ng isang nakapirming distansya sa pagitan nila, ni hindi humahabol o nahuhulog. Napakahirap itapon ang grupong ito. Gayunpaman, kung tumalikod sila at sinubukang umatake, tiyak na pipiliin ng trio na ito na tumakbo, at ang grupo ng Giant God Race ay walang magagawa. Bukod dito, kung pipiliin nilang umatake at hindi mabilis na tapusin ang labanan, ang grupo ng Giant God Race ay magpapaantala lamang sa kanilang sarili, at sila ay malalagay sa mas malaking suliranin. Saglit, ang 4 na miyembro ng Giant God Race Group at si Francis ay may malungkot na ekspresyon. May plano ako. Sa ganitong masamang pakiramdam, biglang nagsalita si Francis. Agad namang napalingon sa kanya ang ibang miyembro ng grupo. Anong plano? Agad na tanong ni Wu Heng. Ang sitwasyon ay lubhang mahirap, at kahit na siya ay walang ideya kung ano ang gagawin. Mananatili ako habang ang iba sa inyo ay unang umalis. 400,000 ang layo. Haha, kailangan lang natin silang sundan, at kapag dumating na ang mga reinforcement mula sa Ancient Soul Hall, maaari natin silang lipulin at sakupin muli ang Ancient God Seal. Ang nakaitim na nakasuot na elder ng Ancient Soul Race na namumuno sa grupong ito ay malamig na tumawa. Ang kanilang layunin ay ang Ancient God Seal. Sa paghahambing, ang pagpatay sa mga miyembro ng Giant God Race ay medyo hindi mahalaga. Elder, ano ba ang Ancient God Seal na iyon na taglay ng Giant God Race?
To think na ang Ancient Soul Hall ay dadaan sa napakaraming problema para makuha ito. Tanong ng isang lalaking pula ang balat. Hindi siya miyembro ng Ancient Soul Race, kaya maraming bagay na hindi niya malinaw. Matagal na ang nakalipas, ang Ancient Soul Hall ay magkasamang pinamunuan ng Ancient Soul Race at Giant God Race. Ang dahilan kung bakit ang Ancient Soul Race ay nakipagtalo sa Giant God Race at inatake sila ay ang Ancient God Seal. Ngumiti ang nakaitim na matanda. Anong uri ng mga misteryo ang nilalaman ng sinaunang God Seal? Ang lalaking pula ang balat ay matamang nakinig at nagpatuloy sa kanyang mga tanong. Anong uri ng mga lihim ang itinago ng Ancient God Seal na gagawin nitong magkaaway ang dalawang pangunahing lahi? Maaaring buksan ng Ancient God Seal na ito ang Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Dapat mong malaman na pinahintulutan ng Ancestral Legacy Treasury ang Giant God Race na makagawa ng dalawang God Lord sa loob lamang ng ilang libong taon. Ang mga salitang ito ay nag-iwan sa dalawang rank 8 Ancient God na lubos na nabigla. Maliban sa mga hari ng Diyos, ang mga Panginoong Diyos ay ang pinakamataas na dalubhasa ng Ancient Desolate Realm of Gods, na kumokontrol sa mismong mga puwersa ng kalikasan. Masyadong mabigat iyon. Kailangan nating makuha. Agad na lumitaw ang avaricious na tingin sa mga mukha ng dalawang rank 8 Ancient Gods. Ito ay usap-usapan na ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay hindi lamang nagtataglay ng sikreto sa pagsulong sa Diyos Panginoon. Maaaring konektado pa ito sa isa sa mga mythical na lahi sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Bulong ng nakaitim na elder. Ang nangungunang 10 sinaunang karera. Naramdaman ng dalawa pang sinaunang Diyos na nanginginig ang kanilang mga puso. Kahit na ang isang lahi na kasing lakas ng Giant God Race ay nasa ika-15 lamang na ranggo. Ang mga nasa top 10 ay halos lahat ng extinct o bawal na lahi. Ang rank 7th Light Race, rank 8 Golden Crow Race, rank 9 Destruction Dragon Race. Bawat isa sa kanila ay isang maalamat at ipinagbabawal na pag-iral, at ang kabangyaman na iyon ay talagang nakaugnay sa nangungunang 10 karerang ito. Elder, nagbago ang sitwasyon. Biglang bumagal ang lalaking pula ang balat. Anong nangyayari? Naiwan ang batang iyon para pigilan tayo para protektahan ang Giant God Race. Ang ibang rank 8 Ancient God ay hindi napigil ang matawa. Sa kanilang divine senses, napansin nilang si Francis lang ang biglang tumigil habang ang iba ay mabilis na lumalayo. Ang kanilang mga divine senses ay hindi nakakakita ng pagbabago sa kanilang mga enerhiya ng kaluluwa, na nagpapahiwatig na ito ay hindi isang bitag. Tunay na umalis si Wuheng at ang iba pa. Patayin mo siya dali. Hindi tayo mawawala sa kanilang landas. Ang mga mata ng matanda ay kumislap sa malamig na liwanag. Swish! 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 Ilang sandali pa, gumamit silang tatlo ng instant movement para sumugod kay Francis. Francis, talagang hinahangaan ko ang iyong pakiramdam ng katwiran. Isasakripisyo mo talaga ang iyong buhay para sa Giant God Race. Gayunpaman, ang iyong mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Tumahol ang nakaitim na nakadamit na elder, ang kanyang katawan ay umaalon sa malalakas na alon ng soul energy. Relax. Kapag patay ka na, sasamahan ka nila. Ang lalaking pula ang balat ay nagbigay ng masamang tawa. Ang dalawang rank 8 at isang rank 9 ay nagplano na mabilis na lipulin si Francis. Ngunit si Francis ay nakatayo sa kinaroroonan niya, ganap na hindi nalilito. Haha, wala bang makapagsasabi sa inyo na ito ay isang bitag? Bahagyang ngumiti si Francis. Ay hindi. Lumamlam ang ekspresyon ng matanda. Bagamat wala pa rin siyang napansing kakaiba, ang mga salita ni Francis ay agad na nagbigay sa kanya ng masamang pag-iisip. Siyempre, maaaring nagpaplano lang din si Francis na bumili ng oras sa mga salitang ito, kaya nagpasya siyang mas mabuting patayin muna si Francis. Wave na nakakasira ng kaluluwa. Ang matanda ay nagpalipat-lipat ng kanyang enerhiya sa kaluluwa at naghanda na magpakawala ng isang malakas na pag-atake ng kaluluwa. Lumabas ka! Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang lumiko. Bees! Swoosh! Sa harap niya, 4 na vortex ng eye intent ang lumitaw, na nagbunga ng 4 na tao. Ito ay isang spatial technique. Naintindihan naman agad ng matanda. Lumabas na si Francis ay nag-iwan ng marka sa 4 na miyembro ng Giant God Race.
Habang ang apat sa kanila ay nakatakas mula sa hanay ng Ancient Soul Hall Trias Divine Senses, hindi pa sila tuluyang tumakas. Ngayong nandito na ang trio mula sa Ancient Soul Hall, ginamit ni Francis ang mga markang ito para ilipat ang apat na miyembro ng Giant God Race sa kalawakan at dalhin sila rito. Sinaunang Soul Hall, mamatay. Agad na umalis ang Ancient God Resplendence, pinaikot ang kanyang bloodline energy habang sumusuntok siya. Bagamat hindi lumaki ang kanyang katawan, isang napakalaking multo na braso ang lumitaw sa kanyang kamao, na napuno ng napakalaking enerhiya. Giant God Finger. Inipon ni Wu Heng ang kanyang bloodline energy at ang enerhiya ng mundo at inilabas ang kanyang daliri. Ang daliri ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag, at isang napakalaking at halos nasasalat na imahe ng isang daliri ang lumitaw. Pagtitipon ng Earth Intent sa paligid nito, bumaril ito pasulong na parang isang napakalaking haligi ng langit. Bago pa man bumaba ang daliring ito, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakaramdam ng matinding pressure sa kanilang mga katawan. Ang dugo sa katawan ng dalawang rank 8 Ancient Gods ay nagyelo, at sila ay naging hindi na makagalaw, lalong hindi makatakas. Gulat na tinitigan ito ng nakaitim na nakasuot na Elder. Ang karamihan sa mga miyembro ng Giant God Race ay hindi gaanong nakakatakot, ngunit ang mga may tunay na makapal na linya ng dugo ay may kakilakilabot na kapangyarihang sirain ang langit. Isang halimbawa nito ay si Wu Heng. Ang matanda ay hindi man lang nang ahas na isipin ang pagtatangkang kalabanan siya. Paglipat ng sinaunang katawan ng kaluluwa. Ang matanda ay tumigil sa kanyang pag-atake sa kaluluwa at nagsimulang magsagawa ng isang lihim na sining. Ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay naging translucent black, na para bang siya ay ganap na nagbago sa isang kaluluwang katawan. Ang mga pamamaraan ng lahi ng sinaunang kaluluwa ay lahat ay nauugnay sa kaluluwa. Ang mga kaluluwang katawan ay likas na immune sa maraming sugat, ngunit ang mga kaluluwa ng sinaunang lahing kaluluwa ay mas mabigat sa kanilang mga aspetong nagtatanggol. Sa paggamit ng lihim na sining na ito, maaaring harangan ng isang tao ang mga nakamamatay na pag-atake mula sa mga eksperto na medyo mas mataas sa antas. Boom! Bang! Bumagsak! Dumating ang mga pag-atake ng Giant God Race. Walang iba kundi mga hanggal na clown. Malamig ng inisyo ng sinaunang Diyos na si Casper. Sa head-on confrontation na ito, ang trio mula sa Ancient Soul Hall ay agad na nalipol. Sa sandaling ito, whoosh! Sa isang mabangis na bugzo ng hangin, isang mahinang itim na liwanag ang bumaril sa malayo. Hindi maganda. Gumamit ng lihim na sining ang rank 9 Ancient God at nakatakas. Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay tumawag sa alarma. Ang isang kaluluwang katawan ay maaaring gumalaw ng maraming beses sa bilis ng isang ordinaryong sinaunang Diyos at napakahirap mahuli. Biglang, isang bolt ng eye intent ang lumipad. Kakrak! Ang nakaitim na nakasuot na Elder, na tumakas na ng higit sa 100,000 li, ay agad na tinamaan ng Tribulation Lightning Flame. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan ng husto mula sa mga pag-atake ng Giant God Race, at ngayon ay tinamaan siya ng Tribulation Lightning Eye Flame ni Francis. Matapos magpumiglas ng ilang saglit, napatay ang nakaitim na matanda. Patay! Nagulat ang sinaunang Diyos na si Casper. Lahat sila ay hindi maiwasang tumingin kay Francis. Natural sa kanya ang eye bloodline technique na iyon. Siya ay malinaw na fired off na eye bloodline technique halos kaagad. Parang nahulaan na niya ang lahat at alam niya ang rutang tatahakin ng matanda para makatakas. Ang pamamaraan ng eye bloodline ay napakatumpak at agad na naalis ang mahinang kaluluwa ng nakaitim na nakasuot na Elder. Tara na! Tumawag si Wu Heng. Ang bawat segundong naantala nila ay kapalit ng buhay ng iba pang miyembro ng Giant God Race. Swish! 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 Nagmamadali silang gumamit ng instant movement para tumakas. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay huminto sila upang magpahinga sa isang desyerto na lugar na may napakaliit na Yuan-Chi. Ano ang sitwasyon? Tumingin si Wu Heng kay Francis. Wala akong nakikita. Dapat tayong maging ligtas. Sabi ni Francis. Lord Wu Heng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Agad na nagtanong ang sinaunang Diyos na si Sundermount. Buksan ang Ancestral Legacy Treasury. Sasama kayong lahat sa akin. Mataimtim na sinabi ni Wu Heng.
Nanginginig silang lahat. Narinig nilang lahat ang tungkol sa Ancestral Legacy Treasury na kinokontrol ng Giant God Race, ngunit hindi pa nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Kailangan nating makakuha ng malaking ani mula sa Ancestral Legacy Treasury para matulungan nating bumangon muli ang Giant God Race. Hinampis ng sinaunang Diyos na si Casper ang kanyang dibdib at sinabi. Ang grupo ay naglakbay ng malalim sa ilalim ng lupa at naglatag ng isang hanay ng pagtatago. Swish! Kinuha ni Wu Hing ang Ancient God Seal at naghanda upang buksan ang Ancestral Legacy Treasury. 1360. Sa isang underground space, mabilis na inilatag ni Wu Hing ang isang lihim na hanay ng Heaven's Legacy. Ang Ancient God Seal ay malinaw na konektado sa Heaven's Legacy Race. Upang mabuksan ang Ancestral Legacy Treasury, kailangang magkaroon ng kaunting pag-unawa sa kultura at kasanayan ng Heaven's Legacy Race. Alam ng lahat ng mga eksperto sa Ancient God ng Giant God Race na ang inheritance ng Giant God Race ay naglalaman ng makabuluhang kaalaman sa kultura at sining ng Heaven's Legacy Race, ngunit kailangan ng isang tao ng sapat na katayuan upang pahintulutang maunawaan ito. Ngunit iilan lamang sa kanila ang nakakaalam na ang kaalamang ito sa kultura ng Heaven's Legacy Race ay ipinasa partikular para sa layunin ng pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury. Nang kumpleto na ang array, nagsimulang bumuo ng spell si Wu Hing gamit ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na dark green na mga karakter na may iba't ibang laki ang kumikislot na parang tadpole sa array. Buzz! Bees! Sa isang iglap, nabuo ang isang abstruse at misteryosong hanay. Pumunta ka! Inihagis ni Wu Hing ang Ancient God Seal sa gitna ng array. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na manipis na berdeng mga string ang lumipad palabas sa hanay at ikinabot ang kanilang mga sarili sa Ancient God Seal. Biglang nagsimulang manginig ang sinaunang God Seal, at ang berdeng mga kwerdas ay nagsimulang kumislap ng maliwanag na liwanag. Kling-klang. Sa ilalim ng kontrol ni Wu Hing, biglang nagsimulang magbago ang Ancient God Seal. Makalipas ang ilang sandali, natapos itong magmorphing sa isang itim na metal na gate. Whoosh! Isang tuwid na bitek ang lumitaw sa gitna ng gate, pagod na sa oras at mahiwagang liwanag ang umusbong mula dito. Unti-unting bumukas ang tarangkahan, bumalot ang buong grupo sa nakakabulag at mahiwagang liwanag na iyon. Dahil sa liwanag na ito, natuklasan ni Francis na ang kanyang divine sense at ang kanyang mga sensory organ ay lahat ay lubhang pinigilan. Kasabay nito, nalaman niyang ang lahat ng kanyang mga galaw ay naging mas mabagal din. Layunin ng oras. Tumibok ang puso ni Francis. Ito lamang ang liwanag na lumilitaw mula sa landas na iyon, ngunit naglalaman na ito ng ganoong mataas na antas na layunin. Lumilitaw na ang Ancestral Legacy Treasury na ito ay lubhang kakaiba. Naramdaman din ng iba pang mga sinaunang Diyos ang mataas na antas na time intent na ito. Pumasok ka. Tumawag si Wu Hing. Lahat sila ay naiinip na, kaya agad silang pumasok. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan, biglang naramdaman ni Francis na bumigat ang kanyang katawan nang lumitaw siya sa itaas ng isang madamong kapatagan. Siya ay agad na sinalakay ng isang pagod at sinaunang enerhiya. Hindi na kailangang isipin na malaman na ito ay isang napakatandang dimensyon. Nasa tabi ni Francis si Wu Hing at ang iba pa. Ang una nilang reaksyon ay ang pagmasdan ng kanilang paligid. Pagkatapos ng lahat, wala silang alam tungkol sa Ancestral Legacy Treasury. Maging si Wu Hing ay pumasok dito sa unang pagkakataon. Manem. Medyo nagulat si Francis. Sa kanyang unang pagtatangka sa paggamit nito, natuklasan niya na ang lugar na ito ay naghihigpit sa kanyang divine sense at iba pang mga pandama sa 10% ng normal. Sa orihinal, bilang isang sinaunang Diyos, dapat ay nahawakan niya ang isang lugar para sa 2 hanggang 300,000 li sa paligid niya sa isang solong sweep ng kanyang divine sense. Ngunit ngayon, ang kanyang divine sense ay sumasakop lamang sa halos 30,000 li. Ang mga tingin sa mga mukha ng iba ay nagpapahiwatig na sila rin ay medyo naalarma sa malakas na pagsupil na ito. Ngunit kahit na napigilan ang paningin ni Francis, mas malaki pa rin ito kaysa sa ordinaryong tao. Natuklasan din niya na, kung itutulak niya ang kanyang kakayahang makita sa ganap na limitasyon nito, maaari rin niyang mapataas ang saklaw ng kanyang paningin. Hindi ito ang lawak ng mga paghihigpit ng lugar na ito. Biglang tumawag si Wu Hing.
Sa mga salitang ito, napansin din nila ang isa pang abnormalidad. Binibigkas ni Wu Heng ang mga salitang ito ng medyo mabagal kaysa karaniwan. Layunin ng oras. Agad na napansin ni Francis ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang tuktok ng level 4 sa time intent. Paano naging ganito? Ang sinaunang Diyos na si Sundermount ay hindi naniniwala. Sa sandaling ito, lahat sila ay medyo mabagal sa pagsasalita kaysa sa karaniwan nilang ginagawa. Huwag na nating alalahanin ito sa ngayon. Mas mahalaga ang paghahanap sa kaban. Prangka na sinabi ni Wu Heng. Nang mamana niya ang Ancient God Seal, narinig niya mula sa Giant God Race God Lord noong panahong iyon na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang lugar na maraming pagkakataon, ngunit may maraming panganib din. Bukod dito, ang Giant God Race ay nagtayo ng isang personal na treasury sa lugar na ito, kung saan ang Giant God Race ay nag-imbak ng mga mahalagang mapagkukunan na naipon nito sa mga nakaraang taon. Swish! Kinuha ni Wu Heng ang Ancient God Seal. Sa pamamagitan lamang ng Ancient God Seal ay nakita niya ang magaspang na direksyon ng treasury ng Giant God Race. Sa isang magaspang na ideya kung saan pupunta, ang grupo ay naglakbay habang pinagmamasdan ang dimensyong ito na nakahiwalay sa mundo. Tingnan mo doon. Itinuro ng sinaunang Diyos na si Casper ang kaliwa habang siya ay sumisigaw. Ang lugar na iyon ay nagkataon na nasa mismong limitasyon ng kanilang divine senses. Ito ay isang grupo ng mga maliliit na puddles, at may ilang mga puting bulaklak na tumutubos sa tabi ng pinakamalapit na puddle, na nagbibigay ng mahinang kinang na ginawa sa kanila sa halip na kapansin-pansin. Ilang ordinaryong time origin flowers lang. Ano ang sinisigawan at sinisigawan mo? Ungol ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Napakalakas ng time intent at napakahirap unawain. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang na nauugnay dito ay napakabihirang din. Ang time origin flowers ay medyo mababa ang antas at mas karaniwang mga mapagkukunan ng time cultivation. Ang karamihan sa mababang antas na true gods ay bibili ng time origin flowers at gagamitin ang mga ito para subukan at maunawaan ang time intent. Kung nakita nilang napakahirap intindihin ang time intent, susuko sila, ngunit kung naintindihan nila ang isang bagay, ito ay magsasad na mayroon silang talent sa time intent. Mukhang hindi mo sinubukang linangin ang time intent noong ikaw ay tunay na Diyos pa. Bahagyang ngumiti ang sinaunang Diyos na si Casper. Natigilan ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Noon, nalaman niyang napakahirap ng time intent at napakaliit ng naibigay nitong lakas ng opens iba, kaya hindi man lang niya sinubukang linangin ito. Si Francis ay nakikinig sa buong oras. Direkta siyang naging rank 7 Ancient God, kaya hindi niya naranasan ang mararanasan ng mababang antas na True God. Ang time origin flowers ay hindi ganoon kahalaga, ngunit dahil mayroon silang malakas na sigla, habang sila ay nabubuhay ng mas mahaba, unti-unti nilang nakukuha ang lakas ng time intent. At ang bawat talulot ay nagpapahiwatig na ito ay nabuhay ng karagdagang 100,000,000 taon. Huminga ng malalim ang Ancient God Resplendence habang nakatitig siya sa gulat. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin at nakita na ang karamihan sa mga time origin flower na iyon ay may higit sa 6 na talulot, at mayroon pang ang may 12 talulot. 1.2 bilyong taon. Napaungol si Francis sa gulat. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang sinaunang mapagkukunan ng paglilinang. Whoosh! 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 Pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay nagsimulang lumipad patungo sa puddle na iyon. Bagamat ang time origin flowers ay mababang antas ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kahit na ang pinakakaraniwang mapagkukunan ay magiging mahalaga kapag ito ay naging higit sa 1 bilyong taon. Kapag natapos na nilang hatiin ang time origin flowers, natuklasan nila na ang lahat ng iba pang mga puddles ay may sariling mahalagang mapagkukunan. Kahit na ang hanay ng mga mapagkukunang ito ay hindi partikular na mahalaga para sa mga sinaunang Diyos, lahat sila ay napakatanda na. Ito ay talagang isang treasury. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay napabuntong hininga sa pagtataka habang siya ay lumilipad pasulong. Sandali. Biglang tumawag si Wu Heng. Binalaan siya ng Giant God Race na elder na, kahit na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang lugar ng maraming pagkakataon, puno rin ito ng panganib.
Kung nakatuklas lang sana sila ng ilang time origin flowers, hindi niya sana masyadong pag-isipan ang bagay na iyon, ngunit dahil marami pang kayamanan sa unahan, ang lugar na ito ay maaaring ituring na isang maliit na treasure ground na may katumbas na panganib. Sa pamamagitan ng kanilang mga divine senses na pinigilan sa 10% ng normal, at mas pinababa pa ng pagkakaroon ng anumang pisikal na sagabal, ito ay pinakamahusay na maging mas maingat. Brerum. Sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat na nagsimulang manginig ang lupa. Biglang, isang Yao God sa anyo ng isang serpent dragon ang biglang lumitaw mula sa lupa sa harap ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang katawan ng Yao God ay isang may kintab na pilak, at ang mga puting mata nito ay malamig na tumitig sa grupo. Sa sandaling lumitaw ang Yao God na ito, lahat sila ay nakaramdam ng napakalaking aura na tila nakaugnay sa mundo, at lahat sila ay naramdaman na parang may napakalaking bigat sa kanilang mga balikat. Ang pinakamataas lang sa rank 8, pero sobrang takot ang nararamdaman ko. Gulat na tinitigan ni Casper ang Yao God na ito. Sa pag-istorbo sa aking pahinga at pagnanakaw sa aking teritoryo, gagawin kitang pataba para sa lupaing ito. Ang serpent dragon na si Yao God ay napaungol habang ang katawan nito ay namimilipit pasulong. Swish! Sinisingil ng Diyos na Yao ang sinaunang Diyos na si Casper sa isang iglap na pilak, ang bibig nito ay bumuka ng malawak at nagpakawala ng isang alon ng mabigat na banal na kapangyarihan. Napakabilis! Ngumisi ang sinaunang Diyos na si Casper habang siya ay napaatras. Gayunpaman, natuklasan niya na ang hadlang ng makapangyarihang time intent ay naging dahilan upang siya ay mabagal ng hindi bababa sa 2 beses kaysa karaniwan. Swish! Inactivate ni Wuheng ang kanyang bloodline power at nag-charge pasulong. Ang kakilakilabot na giant god race na bloodline ay lubos na nakabawas sa mga epekto ng time intent sa kanya. Nakapapasong Gale Palm. Si Wuheng ay nagpalipat-lipat ng banal na kapangyarihan at nagsimulang pagsamahin ang apoy at hangin na enerhiya ng mundo sa kanyang pag-atake. Kaboom! Isang napakalaking palad ng hangin at apoy ang umungol pasulong. Ang Scorching Gale Palm ay dapat na isang mabilis at paputok na pag-atake, ngunit ito ay mas mabagal sa lugar na ito. Isang maliit na trick. Ang serpent dragon na si Yao God ay pinaikot ang katawan nito, na naglalabas ng mataas na antas na time intent. Ang pag-atake ni Wuheng ay agad na pinabagal ng time intent na ito. Naiwasan ng Yao God ang pag-atake sa pamamagitan ng bahagyang paglilipat ng katawan nito. Ito. Saglit, ang lahat, kabilang si Wuheng, ay hindi nakaimik. Ang time intent na ito ng Yao God ay umabot na sa level 7. Napaungol si Francis sa gulat. Bagamat hindi direktang mapataas ng time intent ang kapangyarihan ng mga pag-atake ng divine power, may dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na layunin. Kahit ang ordinaryong rank 9 ancient gods ay hindi makakatagal ng ilang suntok laban sa isang taong may lakas ni Wuheng, ngunit ang pinakamataas na rank 8 Yao God na ito ay nagawa pa ring makipaglaban sa kanya. Boom! Bang! Ang sinaunang Diyos na si Casper ay pinilit na pabolaikin ng ilang li ng Diyos na Yao, ngunit ang kanyang dugong giant god race ay pinagkalooban ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagtatanggol. Bilang karagdagan, natuklasan niya na, kahit na ang Yao God ay dumating na may napakagandang momentum at nilagyan ng makapangyarihan at kahangahangang time intent, ang mga pag-atake ng divine power nito ay malapit lamang sa isang rank 9 ancient god at hindi masyadong hindi makatwiran. Sabay-sabay na umatake. Agad na sumigaw si Ancient God Resplendence. Ang grupo ng 5 ay nagsimulang sama-samang salakayin ang Serpent Dragon na si Yao God. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, natuklasan ng Yao God na ang grupong ito ay may kakaibang lakas. Kahit na may time intent nito, hindi nito kayang talunin sila. Sa labanang ito, sinubukan ni Francis na umatake gamit ang Eye Bloodline Techniques, ngunit natuklasan niya na ang Yao God na ito ay may napakatibay na soul intent na maaaring makaiwas sa kanyang soul attack. Ang sunod-sunod mong lahi. Ang Serpent Dragon na si Yao God, ang katawan nito ay natatakpan ng mga kakilakilabot na sugat, ay nagtangkang tumakas. Saan ka pupunta?
Agad na tumawag ang Ancient God Resplendence habang naglalabas siya ng binding type divine artifact. Ang 5 sa kanila ay nagsama-sama sa iisang rank 8 Yao God. Kung hahayaan nila itong tumakbo, wala silang mapagmataas na pag-uusapan. Sa huli, ginamit nilang 5 ang ilan sa kanilang tunay na kakayahan para mabilis na patayin ang Yao God. Sa pag-dissect nito, napagtanto nila na ang buong katawan ng Yao God na ito ay isang kayamanan. Halimbawa, ang Water Spirit Serpent Spine ay naglalaman ng parehong water at time intent, at ito ang perpektong material para sa paglikha ng binding type na banal na armas. Tulad ng para sa Water Origin Heart Vein, ang pagkonsumo nito ay maaaring magbigay daan sa isa na mapataas ang kanilang sigla at palakasin ang mga kristal na ugat ng kanilang banal na katawan, na ayusin ang mga nakatagong pinsala. Maaari rin itong gamitin upang linangin ang time intent. Sa pamamagitan ng dissection na ito, napagtanto ng grupo na ang Yao God na ito ay nabuhay ng higit sa 1 bilyong taon. Ang mga materyales na bumubuo sa katawan nito ay napakahalaga dahil ito ay nabuhay ng napakatagal. Hindi nakakagulat na napakahirap harapin. Gulat na sabi ni Francis. Kahit na ang hindi gaanong talento na magsasaka ay magagawang walisin ang lahat ng mga magsasaka na may parehong ranggo kung sila ay nanatili sa ranggo na iyon sa loob ng 1 bilyong taon. Talagang abnormal na lugar ang Ancestral Legacy Treasury na ito. 1361. Sa Qixing Zone, ang labanan sa pagitan ng Ancient Soul Hall at ng Giant God Race ay nagresulta sa lubos na pagkawasak ng nakapalibot na lugar. Hindi nagtagal ang labanan ng dalawang panig bago natalo ng Giant God Race ang nagmamadaling pag-atres. Ang Ancient Soul Hall ay mas nag-aalala tungkol sa paghahanap kay Wu Heng at sa Ancient God Seal, kaya hindi nila itinuloy. Sa taas sa himpapawid, sa loob ng isang complex ng mga itim na palasyo, ang hangin ay malungkot at mapang-api. Lord Gloomhaven, hindi namin natunton ang grupo ni Wu Heng. Isang miyembro ng Ancient Soul Hall ang kalahating nakaluhod sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Mga walang kwentang tanga. Sumigaw ang Diyos Lord Gloomhaven mula sa pinakamataas na bahagi ng bulwagan. Kanina, nang ginagawa ng Giant God Race ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan sila, ginamit ng Ancient Soul Hall ang kanilang buong lakas para magbukas ng gap at magpadala ng 3 Ancient Gods, inutusan silang sumunod lang sa grupo ni Wu Heng. Gayunpaman, hindi man lang nila nagawa ang isang simpleng misyon na tulad niyan at binawian din sila ng buhay. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Ancient Soul Hall sa loob ng palasyong ito ay lahat ay may malungkot at masasamang ekspresyon. Pinili nila ang perpektong sandali para ilunsad ang kanilang pag-atake, ngunit nagawa pa rin ni Wu Heng na makatakas gamit ang Ancient God Seal. Kung talagang binuksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury at nakakuha ng napakalaking pagpapala, malamang nalalakas ito ng medyo mabilis, kung saan ang Ancient Soul Hall ay nasa matinding panganib. God Lord Gloomhaven, bakit galit na galit ka? Sa sandaling ito, isang nakaka-relax at nakakatandang boses ang dumaloy sa palasyo. Agad namang natigilan ang lahat sa boses na ito. Ang isang taong talagang naglakas loob na kumilos ng maingat sa harap ng Diyos Lord Gloomhaven sa panahong tulad nito ay mapangahas na magpakamatay. Swish! 2 individual, isang bata at isang matanda, ang biglang lumitaw sa palasyo. Matangkad ang katawan ng matanda na natatakpan ng mga sinaunang tato. Mayroon siyang puting balbas na umaabot hanggang sa sahig, at hinawakan niya ang isang pilak na tungkod sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay parang isang malawak na mabituing kalangitan habang nakatitig sa Diyos Lord Gloomhaven. Ang binata sa tabi niya ay may kaparehong panlabas na mga katangian, ngunit siya ay nagpakita ng sobrang gwapo at pino. Sino ang pumunta doon? Marami sa mga miyembro ng upper echelon sa bulwagan ang nakangisi. Ang palasyo complex na ito ay may maraming mga arrays na nagpoprotekta dito, at ang conference hall sa partikular ay may sariling domain, ngunit ang pares na ito ay pumasok na parang hindi sila nakatagpo ng kahit anong sagabal. Ang mas nakakagulat ay hindi pa rin nila alam kung paano nakapasok ang pares na ito. God Lord Stellar Aspect, sa wakas nandito ka na. Biglang kumalma ang Diyos Lord Gloomhaven at tumingin sa matanda. Diyos Panginoon.
Nang magsalita ang Diyos na si Lord Gloomhaven ay nalaman nilang lahat na ang mga bisitang ito ay hindi mga kaaway, ngunit ang pagkakakilanlan ng elder na ito ay nagbigay sa kanila ng matinding kilig. Tulad ng iyong hinulaang, hindi namin nabawi ang Ancient God Seal, idinagdag ng Diyos Lord Gloomhaven. Noong naghahanda ang Ancient Soul Hall na salakayin ang Giant God Race, sinabi sa kanya ng God Lord Stellar Aspect na hindi nila makukuha ang Ancient God Seal sa operasyong ito. Galit na galit ang Diyos Lord Gloomhaven noon. Paanong hindi kayang harapin ng isang paksayon na kasing lakas ng Ancient Soul Hall ang mga labi ng Giant God Race? Dahil dito, nagpasya siyang ibalik ang Ancient God Seal anuman ang mangyari. Pero sa huli, nabigo pa rin siya. Ano? Itong Diyos Panginoon talaga ang naghula niyan. Ang mga miyembro sa bulwagan ay muling natigilan at hindi na muling kumalma sa loob ng mahabang panahon. Lahat sila ay time na nag-inspection sa pares ng mga bisitang ito, ngunit natuklasan nila na wala silang makita, tulad ng kung paano hindi nila napansin kanina na ang matanda ay isang Diyos na Panginoon. Naantala ako ng ilang mga bagay, ngunit ipinapalagay ko na natapos mo ang gawaing itinalaga ko sa iyo. Ngumiti ang Diyos Lord Stellar Aspect. Matagal na itong inihanda. Please. Agad na tumayo si God Lord Gloomhaven. Malamang na binuksan na ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury ngayon. Makakaasa lang ang Ancient Soul Hall sa God Lord Stellar Aspect para iligtas ang sitwasyon. Ang dalawang Lord at lahat ng mga eksperto sa palasyo ay lumipat sa isang top secret na lokasyon. Sa isang independenteng dimensyon, isang napakalaking platapormang bato ang inilagay, at sa ibabaw ng platapormang ito ay isang hanay na iginuhit na may mga linya ng ginto at pilak na liwanag. Sa ibabaw ng hanay na ito ay isang malabo na diagram ng liwanag na tila naglalarawan sa mabituing kalangitan. Noong binubuksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury, sinunod namin ang iyong mga utos at halos tinansya namin ang lokasyon ng Ancestral Legacy Treasury. Ang Diyos Lord Gloomhaven ay nagbigay ng masamang tawa. Ang Ancestral Legacy Treasury ay isang independenteng dimensyon na ang posisyon ay patuloy na nagbabago sa buong fan universe. Noong nagsimulang buksan ng Giant God Race ang Ancestral Legacy Treasury, gumamit ng espesyal na paraan ang Ancient Soul Hall para halos tansyahin ang lokasyon nito. May paraan ba ang iyong kamahalan sa pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury? Sinisiyasat ng Diyos Lord Gloomhaven. Noon, isa rin siya sa mga miyembro ng Ancient God Hall na may kaunting pag-unawa sa Ancestral Legacy Treasury. Ang treasury na ito ay hindi lamang patuloy na nagbabago ng mga posisyon, ngunit maaari lamang itong ma-access sa pamamagitan ng isang landas na nilikha ng Ancient God Seal. Pagbubukas ng Ancestral Legacy Treasury. Ang maraming eksperto ng Ancient Soul Hall ay nabigla sa pares. Bagaman ang dimensyong iyon ay mabubuksan lamang sa pamamagitan ng Ancient God Seal, ito ay umiral na sa daan-daang milyong taon, at dahil wala rin itong master, ang dimensyon ay maaaring may ilang bitek, mahinahong sabi ng Diyos Lord Stellar Aspect. Mula sa mga salitang ito, masasabi ng lahat na ang Panginoong Diyos na ito ay may kumpiyansa na buksan ng Ancestral Legacy Treasury kahit na wala ang Ancient God Seal. Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa dimensyong iyon, kahit na ang ninuno ng Giant God Race na nakakuha ng Ancient God Seal ay hindi maihahambing sa matandang ito, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Isang tiwala ng ngiti ang ibinigay ng Diyos Lord Stellar Aspect. Masyadong nakakatuwa ang God Lord Stellar Aspect. Paano may kukumpara sa iyo ang sinuman sa Giant God Race? Tumawa ang Diyos Lord Gloomhaven. Ang mga eksperto sa sinaunang Diyos ay lalong nabigla habang nakikinig sila sa pag-uusap ng dalawang Panginoong Diyos na ito. Saan lang nanggaling itong God Lord Stellar Aspect? May respeto pa nga siya sa God Lord Gloomhaven at maaari ding gumawa ng landas patungo sa Ancestral Legacy Treasury, at mas naiintindihan pa niya ang Ancestral Legacy Treasury kaysa sa Giant God Race. Swish! Inilabas ni God Lord Stellar Aspect ang isang napakalaking 8-pointed metal platform, kung saan nakalabas na ang isang lihim na hanay ng Heaven's Legacy Race.
108 maliliit na butas ang ginawa sa paligid ng hanay, at lahat ng uri ng napakabihirang mga hiyas at bato ay naka-embed sa loob ng mga ito. Sa gitna ng hanay ay isang nakasisilaw na puting bola ng liwanag, ang mga alon ng banal na kapangyarihan na inilalabas nito na naging dahilan upang ang lahat ay sumulyap dito sa takot. Ito ay isang pinakamataas na kalidad na God Crystal, at hindi ko nababanggitin ang mga mapagkukunang nagamit ko upang mailagay ang array na ito. Kung hindi susundin ng Ancient Soul Hall ang aking mga utos, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Biglang naging yelo ang ekspresyon ng Diyos Lord Stellar Aspect. Kataas-taas ang kalidad ng Diyos Crystal. Natigilan ng Diyos Lord Gloomhaven. Katulad ng nangungunang 10 sinaunang lahi, ang pinakamataas na kalidad na God Crystals ay napakabihirang sa Ancient Desolate Realm of Gods at mahalagang napakahalaga. Ang pinakamataas na kalidad na God Crystal sa gitna ng array ay tila medyo nasira, ngunit ang presyo nito ay hindi pa rin matataya. Ang babala ni God Lord Stellar Aspect ay hindi siya ikinagalit, pinupuno lamang siya nito ng matinding paggalang. Ang array na ito ay maaaring magpadala ng humigit kumulang 10 tao sa ilalim ng God Lord level, walang pakialam na sinabi ng Diyos Lord Stellar Aspect. Agad na nagsimula ang Diyos Lord Gloomhaven na pumili ng mga miyembro. Nagsimulang magagawa ng lahat ng mga miyembro ng upper echelon na naruroon para sa isang pwesto. Nabalitaan na ang Ancestral Legacy Treasury ay nagdadala ng sikreto sa pagsulong sa Diyos Panginoon, na siyang pinakamalaking hangarin ng lahat ng mga eksperto sa sinaunang Diyos. Gaano man ito kapanganib doon, handa pa rin silang sumubok. Unang pinili ng God Lord Gloomhaven ang 3 half-step na God Lords of Ancient Soul Hall. Pagkatapos ay lumipat siya pababa sa rank 9 at pinakamataas na rank 8. Ang aking disipulo ang magiging komandante ng operasyong ito, biglang sinabi ng Diyos Lord Stellar Aspect. Napatingin ang lahat. Bagamat bata pa ang disipulo ni God Lord Stellar Aspect, isa siyang rank 9 Ancient God. Agad na inalis ng Diyos Lord Gloomhaven ang isa sa kanyang mga miyembro. Sa huli, nabuo ang pangkat ng 10. Yovan, umalis ka na. Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay tumawag. Bumalik sa Ancestral Legacy Treasury, maingat na sumusulong ang grupo ni Francis. Gumugol na sila ng isang buong buwan sa loob ng Ancestral Legacy Treasury. Nangangahulugan ng pagsugpo sa time intent na lahat sila ay medyo mabagal, at ang mga kasanayan tulad ng instant movement ay pinigilan din. Bukod dito, ang lugar na ito ay puno ng panganib, kaya hindi sila nang ahas na gumamit ng instant movement nang walang ingat. Kaya, sa buwang ito, hindi nila nagawang maglakbay ng napakalayo. Ang sinaunang God Seal na ito ay makakapagbigay lamang ng magaspang na direksyon, ngunit hindi kung gaano ito kalayo. Napabuntong hininga si Wu Heng. 1 buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nila nahanap ang kabangyaman na itinayo ng Giant God Race dito. Tumingin ka sa harapan. Biglang sabi ni Ancient God Resplendence. Sa di kalayuan ay isang napakalaking itim na bundok na napapalibutan ng makapal na itim na fog. Habang papalapit sila, nakita ni Francis na maraming mababang antas ng cultivation resources sa sobrang katandaan ang tumubo sa gilid ng itim na bundok na ito. Ang Ancient God Seal ay nakaturo sa bundok na iyon. Ang treasury na naiwan ng Giant God Race ay hindi maaaring doon sa itaas, hindi ba? Bulong ng sinaunang Diyos na si Casper. Lahat sila ay hindi maiwasang mapansin na, habang sila ay palapit ng palapit sa itim na bundok, ang antas ng mga yaman ng pagtatanim sa kanilang paligid ay patuloy na tumaas. May mga pagkakataon na nakakita sila ng isa o dalawang mapagkukunan na kahit ang rank 8 Ancient Gods ay masigasig na ninanais. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila basta-basta kumilos. Ang lugar na ito ay malinaw na isang treasure ground, at ito ay tiyak na darating na may katumbas na panganib. Ngiyaw! Sa sandaling ito, lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw at iminuwestre si Francis. Tumingin si Francis sa unahan at pinaga niya ang kanyang kakayahang makita. Mas malayo ang nakikita ng vision kaysa sa divine sense sa lugar na ito. Terena. Biglang tumawag si Francis. Anong nangyayari? Tanong ni Wu Heng. Isang grupo ng mga Yao Gods.
Isang grupo ng Yao God ang sumakop sa itim na bundok na ito, agad na sinabi ni Francis. Ang mga salitang ito ay agad na nagbigay sa kanilang lahat ng sakit ng ulo. Ang mga Yao God ng lugar na ito ay mas malakas kaysa sa mga nasa labas ng mundo, at ang dahilan nito ay time intent. Nakatagpo sila ng ilang Yao Gods nitong nakaraang buwan, at halos lahat sa kanila ay nakagamit ng mataas na antas na time intent, kaya napakahirap nilang harapin. At ngayon, papalapit na sila sa isang buong pugad ng mga Yao Gods. Tara na. Agad na nagsimulang tumakas ang grupo. Masyadong malakas ang time intent. Kung mapansin sila ng grupo ng mga Yao Gods, mahihirapan silang makatakas. Masyadong delikado ang bundok na ito. Sana wala doon ang kaban. Huminga ng malalim si Wu Heng at pagkatapos ay pinamunuan ang grupo sa paligid ng bundok at pasulong. Habang mas naranasan nila, mas natatakot sila sa Ancestral Legacy Treasury. Kahit bilang mga sinaunang Diyos, kailangan nilang maging maingat, kung hindi, madali silang mawala ng buhay. Pagkatapos lumihis sa itim na bundok, nagpatuloy ang Ancient God Seal sa parehong direksyon. Tuwang-tuwa, nagpatuloy ang grupo sa pasulong. Biglang lumawak ang puting halo sa paligid ng Ancient God Seal. Malapit na tayo sa Giant God Race Treasury. Tuwang-tuwang sabi ni Wu Heng. Kahit na ang mga kayamanan ay matatagpuan sa buong Ancestral Legacy Treasury, ang lugar na ito ay masyadong mapanganib. Ang treasury na naiwan dito ng Giant God Race ay malamang na walang anumang panganib para sa mga miyembro ng Giant God Race. Mabilis na nakarating ang grupo sa harap ng isang madilim na dilaw na kuta. The Giant God Race Treasury. Ang sinaunang Diyos Resplendence ay nagalak. Nakakagulat, ang treasury ng Giant God Race ay hindi malayo sa itim na bundok. Hanggat mailalabas nila ang lahat sa kabangyaman, matatapos ang kanilang misyon, at maaari silang bumalik sa kanilang lahi ng nakataas ang kanilang mga ulo. May hindi tama, biglang sabi ni Francis. Sa kanyang kaliwang mata, nakikita niya na maraming espesyal na marka at halo-halong enerhiya ang naiwan sa paligid ng kabangyaman na itinayo ng Giant God Race. Sa sandaling mas malapit na sila, nakita ni Francis kung ano ang nangyayari sa loob, kung saan siya namutla. Ang treasury ng Giant God Race ay inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods. Ang ulat na ito mula kay Francis ay tumama sa grupo ng Giant God Race na parang kidlat. 1362. Sa complex ng mga itim na palasyo na mataas sa kalangitan. Tagumpay. Hindi napigilan ni Godlord Gloomhaven na mapangiti. Kanina pa siya nag-aalala na maaaring may problema sa paggamit ng teleportation array na ito at iminungkahi niya na magpadala muna ng Yao Beast. Gayunpaman, ang disipulo ni Godlord Stellar Aspect ang unang dumaan sa hanay, na nagpawi sa alinman sa kanyang mga pagdududa. Kung tutuusin, hindi gagamitin ng Diyos Lord Stellar Aspect ang buhay ng sarili niyang disipulo para magbiro. Bukod dito, ang bawat teleportasyon ay kumuha ng napakalaking halaga ng enerhiya. Matapos magpadala ng mahigit 10 tao, maging ang magarbong teleportation array na ito ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pinsala. Kapag nakapasok na ang aking disipulo, maglalatag siya ng sensory array na maaaring magpapataas ng kahusayan ng teleportation array, ngunit ang teleportation array na ito ay halos wala na sa enerhiya at nasira pa. Pinakamabuting hindi tayo magpadala sa pangalawang batch, mahinahong sabi ng Diyos Lord Stellar Aspect. Nakatakas lang si Wu Heng kasama ang 4 na tao, wala sa kanila ang nasa rank 9. Sa lohikal na pagsasalita, ang koponan ng Ancient Soul Hall ay sapat na upang lubos silang durugan. Ang Diyos Lord Stellar Aspect ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nang magsagawa ng teleportasyon ngayon, naramdaman niya ang pakikialam ng isang mataas na antas na prinsipyo ng destiny. Tunay na walang maraming tao sa Ancient Desolate Realm of Gods na maaaring malampasan siya sa pag-unawa sa Tao of Destiny. Pwede bang party iyon? Lalong naging malalim ang mga mata ni Godlord Stellar Aspect. Sa totoo lang, bago pa man siya unang dumating, naramdaman niya ang isang hindi nakikitang enerhiya ng Destiny na gumagambala sa kanya, na naging dahilan upang siya ay dumating ng mas huli kaysa sa kanyang hinulaan.
Ang mga tao sa paligid niya ay lahat ay namangha sa kahangahangang pamamaraan ng Diyos Lord Stellar Aspect. Responsable lang ang Ancient Soul Hall sa pagtukoy sa magaspang na lokasyon ng Ancestral Legacy Treasury, ngunit kailangan lang ng God Lord Stellar Aspect ang kaunting impormasyong ito para makahanap ng depekto sa Ancestral Legacy Treasury at bumuo ng teleportation corridor. Sa Ancestral Legacy Treasury, si Joven at ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay dumating sa kalangitan sa itaas ng isang kagubatan na latian. Ito ang Ancestral Legacy Treasury ng Giant God Race. Napakalakas ng pagsupil. Lahat sila ay hindi nasanay sa pagsupil na ito at sumigaw. Tanging ang alagad ng Diyos na si Lord Stellar Aspect na si Joven ang hindi nababagabag. Bigla naman siyang ngumiti. Hatiin sa 3 koponan. Ang target ay ang Ancient God Seal. Nagsalita si Joven. Napakalaki ng dimensyong ito at hinding-hindi matatawag na kabangyaman. Ang pagsugpo sa spacetime ay naging mas mahirap na makahanap ng isang maliit na grupo ng mga tao. Napangisi ang 3 half-step na God Lords. Dumating sila sa lugar na ito na may higit na pag-aalala sa sekreto ng pagiging isang Diyos na Panginoon, ngunit ngayon, kailangan nilang makinig sa isang rank 9 Ancient God. Gayunpaman, alam nilang lahat kung sino ang taong sumusuporta kay Joven. Ang God Lord Stellar Aspect ay may mga mahimalang kakayahan at maging ang paggalang ng Diyos Lord Gloomhaven. Sa huli, ang 10 miyembro ng Ancient Soul Hall ay nahahati sa 3 koponan. Ang bawat koponan ay pinamunuan ng isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos. Ito ay isang mapa ng lugar na ito, ngunit maaaring ito ay napakamali sa ilang mga lugar. Pagkatapos ng lahat, napakaraming oras na ang lumipas. Naglabas si Joven ng isang napakalaking mapa. Ang mapa ay napakasimple, halos nag-sketch ng lupain at nagmamarka ng anumang partikular na mapanganib na mga lugar. Sa isang sulyap, napansin nila na mayroong 40 hanggang 50 sa mga pambihirang mapanganib na lugar na ito. Ngunit mas nagulat sila nang makitang may mapa si Joven ng lugar na ito. Samantala, ang Giant God Race team ay dahan-daang lumalapit sa Giant God Race Treasury. Ang iba bukod kay Francis ay nagsimulang dahan-daang makita ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na si Francis ay tama na ang lugar na ito ay talagang inookupahan ng isang grupo ng mga Yao Gods. Paano magiging ganito? Sinasakop ng grupo ng mga Yao Gods. Ang kaakit-akit na mukha ng Ancient God Resplendence ay tila nalulungkot. Masyadong maraming oras ang lumipas, na naging sanhi ng dahan-daang hamina ang mga defensive array ng Giant God Race hanggang sa makapasok ang mga Yao Gods at sakupin ang lugar. Napabuntong hininga si Wu Heng. Para sa Giant God Race Treasury na inookupahan ay isang malaking dagok sa kanilang layunin. Kung magagawa nilang makuha ang lahat ng mga mapagkukunan sa loob, ang Giant God Race ay magagawang mabilis na lumakas at tumaas. Ngunit sa sandaling ito, ayon sa paglalarawan ni Francis, mayroong 20 ilang mga Yao Gods sa loob. Mayroong kahit 2 rank 9 Yao Gods, at isa na tila mas malakas kaysa sa isang ordinaryong rank 9. Kahit na ginamit nila ang lahat ng kanilang trump card, malamang na mamatay pa rin sila sa nakakatakot na grupong ito ng mga Yao Gods. Bukod dito, ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay bihasa sa space-time intent. Kung nagpasya silang pilitin silang pumasok, wala nang babalikan. Kung ito ang kaso, maaari lamang tayong pumunta sa ibang lugar at magtipon ng ilang mga mapagkukunan. Agad na nag-isip si Wu Heng ng ibang plano. Bagamat ang lugar na ito ay sagana sa mahahalagang mapagkukunan, ang pangangalap ng mga mapagkukunan mula sa ibang lugar ay hindi maihahambing sa direktang pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa Giant God Race Treasury. Bukod dito, ang mga mapagkukunan ng lugar na ito ay may kinikilingan sa space-time intent, ngunit ang Giant God Race ay nangangailangan ng mga mapagkukunan na maaaring mabilis na mapabuti ang kanilang hilaw na lakas at paglilinang. Bilang karagdagan, ang pangangalap ng mga mapagkukunan mula sa ibang lugar ay mangangahulugan ng pagharap sa maraming hindi kilalang mga panganib. Hindi tulad ng walang solusyon, biglang nagsalita si Francis. Gulat na napalingon sa kanya ang lahat.
Sa ating lakas, ang pagsisikap na makapasok sa kaba ng Giant God Race ay tunay na katulad ng pagbagsak ng bato gamit ang isang itlog, ngunit maaari nating hiramin ang lakas ng iba. Binigay ni Francis ang kanyang ideya. Agad na inilibot ng sinaunang Diyos na si Casper ang kanyang mga mata. Ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay napupuot sa mga tagalabas. Ikaw mismo ang nakakita nito. Bakit nila tayo tutulungan? Ang tanga mo. Hindi ka ba marunong maghasik ng Discord humiram ng kutsilyo ng iba para makapatay? Ngumiti si Francis na may mahinang panunuya. Natigilan ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na si Casper. Para naman sa iba, sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang ginagawa ni Francis. Ang itim na bundok mula noon ay nagkataon ding may grupo ng mga Yao Gods. Naunawaan ni Wu Heng ang plano ni Francis. So, sinasabi mo na dapat nating hiramin ang lakas ng ibang grupo ng Yao God para pigilan ang grupo ng Yao God sa treasury, at pagkatapos ay magagamit natin ang pagkakataong iyon para makalusot at kunin ang mga mapagkukunan. Nagulat si Ancient God Replendence. Bagamat maganda ang plano, ang pinakamaliit na pagkakamali ay mapapaligiran ang grupo ng dalawang grupo ng mga makapangyarihang Yao Gods, tiyak na mapapahamak sila. Francis, malamang may paraan ka, di ba? Hulaan ni Wu Heng. Naiintindihan niya na si Francis ay isang taong bihirang gumawa ng isang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Munting pasang magnanakaw, oras mo na, sabi ni Francis sa pilak na pusa sa kanyang balikat. Anong species lang ang pasang ito? Napabulong si Wu Heng sa pagkabigla. Ang maliit na pasang magnanakaw ay kasama rin si Francis sa Continent Zone. Hindi niya makita ang maliit na pasang magnanakaw noon, at hindi na niya ito kaya ngayon. Ngiyaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay naglagay ng mukha na parang nag-aatubili na kumuha ng trabaho, at pagkatapos ay inilagay sa mukha ng isang taong may mahalagang misyon. Thuish. Naunawaan ng maliit na pasang magnanakaw ang plano ni Francis. Naglaho ito sa kawalan at dahan-daang nagsimulang lumapit sa treasury ng Giant God Race. Anong mataas na antas ng spatial movement technique? Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay napabuntong hininga sa pagtataka. Mukhang hindi apektado ang pasang iyon sa pagsupil sa lugar na ito. Ngayon lang ito napagtanto ni Wu Heng mula sa mga galaw ng maliit na pasang magnanakaw. Tumango si Francis. Ang munting pasang magnanakaw ay tunay na hindi naapektuhan ng pagsupil sa lugar na ito. Dahil dito, naiinggit siya, at napaisip din siya kung ano ang tungkol sa Heaven's Legacy Cat na naging dahilan kung bakit ito naging espesyal. Ngunit dahil din sa puntong ito ay pinalayas niya ang munting pasang magnanakaw. Ang unang yugto ng plano ay para sa maliit na pasang magnanakaw na akitin ng isang Yao God. Ilang sandali matapos umalis ang munting pasang magnanakaw, biglang kumilos si Francis, at sumunod ang iba. Tumigil ka dyan, pasang ligaw. Isang mabagsik at walang awa na pilak na tigre ang humahabol sa maliit na pasang magnanakaw. Ang Silver Tiger ay isa lamang rank 8 Yao God, at kahit na ito ay sanay sa time intent, ang maliit na pasang magnanakaw ay tumatakbo pa rin sa paligid nito. Mabuti. Ang maliit na pasang magnanakaw ay matagumpay na naakit ang isang Yao God. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa sandaling nakalayo na ang pilak na tigre mula sa kabangyaman, sumalakay ang partido ni Francis. Mga tao. Ang pilak na tigre ay tila may napagtanto at naghanda na tumakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas marami, at ang isa sa kanyang mga kaaway ay nasa rank 9. Ngunit sa sandaling ito, ang maliit na pasang magnanakaw ay nag-extend ng dalawang kuko, na naglabas ng malakas na layunin ng silang na nagselyo sa kapangyarihan ng pilak na tigre. Dahil isa lamang itong rank 8, mabilis na naabutan ng grupo ni Francis ang tigre. Pigilan mo. Tumawag si Francis. Pinalibutan ng mga miyembro ng Giant God Race ang pilak na tigre at hinabol ito ng mga pag-atake ng kaluluwa. Dark Heart Seal. Ang kaliwang mata ni Francis ay nag-condense ng isang lightning seal na may tatak ng tigre. Mabuti. Kumpleto na ang unang hakbang, tawag ni Francis. Matapos alipinin ng Yao God, si Francis ay nakakuha ng higit na pangunawa sa grupo ng Yao God sa kabangyaman.
Ginamit ni Francis ang Yao God na ito para madaling makaakit ng dalawa pang Yao God, isa na rito ang pinakamataas na rank 8. Inalipin na ngayon ni Francis ang tatlong Silver Tiger na Yao Gods. Okay. Ngayon ay maaari na nating pukawin ang ibang grupo ng Yao God. Napangiti si Francis. Napakagandang plano. Sinaunang God Resplendence ay pinuri. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo ni Francis sa napakalaking itim na bundok. Kinokontrol ni Francis ang tatlong Silver Tiger na Yao Gods para sisingilan at patayin ang mga Yao Gods ng itim na bundok kahit na ipinapahayag nila ang mga heroic words of challenge. Sa una, ang mga Yao Gods ng itim na bundok ay hindi natinag, ngunit matapos silang hamanin ng Silver Tiger na Yao Gods ng 4 na beses, sila ay sa wakas ay nagalit at nagpadala ng isang makapangyarihang Yao God upang tanungin ang mga Yao Gods sa treasury kung ano ang nangyayari. Bago sila dumating, pinabalik ni Francis ang tatlong Silver Tiger na Yao God sa Giant God Race treasury. Big Bro? Ang mga Yao Gods ng itim na bundok ay nasugatan tayo at pinatay ang ating kasama. Sinabi pa nga nila na malapit na raw nila tayong sasalakayin, tinatawag kang may sakit na tigre at sasabihing lalamunan nila tayo at kukunin ang ating teritoryo. Ipinalabas ni Francis ang dalawa sa mga Silver Tiger na Yao Gods ng kanilang mga hinaing sa pinuno ng Yao God. Nakakabaliw. Ang napakalaking tigre, ang katawan nito na natatakpan ng kakaibang mga pattern ng pilak, ay agad na naging mabisyo. Ilang sandali pa, dumating ang Yao God mula sa itim na bundok. Pinalibutan at pinatay ito ng Silver Tiger na Yao Gods. Ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay may malupit at walang awa na personalidad, na ginagawang madaling mag-udyok ng hindi pagkakaunawaan. Ang bagay ay mabilis na tumindi, at wala pang isang buwan, ang dalawang grupo ng mga Yao Gods ay nasa digmaan. Ang dalawang malalaking grupo ng Yao God ay naglaban nito sa pagitan ng itim na bundok at ng kabangyaman. Tinawag mo akong tigre na may sakit, kaya tingnan ko kung gaano kalakas ang isang matabang ahas na tulad mo. Ang napakalaking silver na tigre ay umungol sa langit at nagsimulang makipaglaban sa isang napakalaking berde at pilak na sawa. Ang mga Yao God na ito ay parehong pinakamataas na rank 9, at ang kanilang labanan ay yumanig sa kalangitan. Dahil sa malalim nilang time and tense, naging mahirap para sa mga bystanders na makita ang kanilang mga galaw, at kapag malapit na ang isa, papasok sila sa isang mundo ng slow motion kung saan mahirap ang paggalaw. Lumabas ka! Tumawag si Francis. Mabilis na lumapit sina Francis at Wuhing sa treasury. Si Wuhing ang pinakamalakas habang si Francis ay bihasa sa pagtatago at maaaring pigilan sila na mapansin ng mga Yao Gods na naiwan upang bantayan ang kaban. Umalis na sina Ancient God Resplendence at ang iba pa, ang kanilang misyon ay maghintay bilang mga reserba. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nanatili malapit sa larangan ng digmaan. Sa sandaling tila babalik ang mga Yao Gods, malalaman kaagad ni Francis. Sa ganitong paraan. Nag-message si Wuhing. Ito ay isang treasury na itinayo ng Giant God Race, kaya alam na alam niya ang layout at istruktura nito. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahang makita, napagtanto ni Francis na ang layout ng treasury na ito ay eksaktong katulad ng maliit na mapa na nakita niyang nakaukit sa loob ng Ancient God Seal. 1363. Natutunan ni Francis ang kanyang spatial concealment technique mula sa sinaunang Diyos na si Lili ng Spacetime Sacred Land. Kaya niyang itago ang sarili sa kalawakan habang mabilis na gumagalaw ng hindi napapansin. Para naman kay Wuhing, naabot niya ang napakataas na antas ng kapangyarihan na kaya niyang pagsamahin ang kanyang aura sa nakapalibot na espasyo. Siya rin ang may pinakamalaking pag-unawa sa kaban ng bayan, kaya't halatang kailangan niya maging isa sa mga infiltrator. Matapos dumaan sa pangunahing bulwagan, bahagyang huminto si Wuhing. Ang layout ng lugar na ito ay lubos na nagbago. Ang mga lugar kung saan ang mga mapagkukunan o kayamanan ay dapat na nakaimbak ay walang laman lahat, sabi ni Wuhing kay Francis. Pagkatapos ng lahat, ang pack ng Silver Tiger na Yao Gods ay nag-okupa sa treasury ng Giant God Race ng napakatagal. Imposibleng hayaan nilang manatili ang mga kayamanan ng napakatagal. Marahil ay inalis at ipinamahagi nila ang mga kayamanan sa kanilang sarili.
Dapat ay tinataka ng Giant God Race ang mga mapagkukunan at kayamanan na iyon. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang mga senyales ng array at nahulaan. Ngunit dahil napakatagal na panahon na ang lumipas, ang mga ceiling array na iyon ay unti-unting nawala ng kapangyarihan. Ito ay nagbigay daan sa mga Yao God na iyon na sirain ang mga ito at kunin ang mga kayamanan sa loob. Gayunpaman, maaaring mayroon pa ring ilang mga lugar kung saan ang mga ceiling array ay hindi pa nasisira, pagsusuri ni Francis. Tama ka. Bahagyang natigilan si Wu Heng. Ito pa rin ang panlabas na gilid ng treasury. Ang mas mahalagang mga mapagkukunan ay nakaimbak sa mas malayo sa loob. Ang mga dalubhasa ng Giant God Race God Lord ang naglagay ng mga defensive array ng lugar na ito. Kung hindi dahil sa napakalaking tagal ng panahon na lumipas, hindi na kailanman makukuha ng mga Yao Gods ang alinman sa mga kayamanan at mapagkukunan ng lugar na ito. May dalawang bantay doon. Ginamit ni Francis ang kanyang see-through na kakayahan upang suriin ang sitwasyon at ibigay ito kay Wu Heng. Para sa pagkakaroon ng dalawang gwardya sa kabila ng digmaang nagaganap ay nagpapahiwatig na sila ay tiyak na nagbabantay ng isang uri ng lihim. Ang lugar na iyon ay isa sa mga lugar kung saan nakaimbak ang mahahalagang kayamanan. Naningkit ang mga mata ni Wu Heng. Nagsimulang lumapit ang mag-asawa sa nababantayang secret hall. Ano sa tingin mo ang takbo ng labanan sa labas? Tanong ng isang tigre na may medyo darker silver na balat. Kailangan pa bang pag-usapan iyan? Tiyak na tayo ang may kalamangan. Simula nang sakupin natin ang kabangyaman na ito at sinimulang sirain ang mga defensive arrays at makuha ang mga kayamanan sa loob, ang ating lakas ay mabilis na lumalago. Humalaklak ang ibang guard. Tama ka. Siguro kung sino ang nagtayo ng kabang ito. Napakaraming kayamanan ang nakatatak sa loob. Dapat tayong magpasalamat sa kanila, haha. Buong pusong tumawa ang dark silver na tigre. Dahil gusto mong pasalamatan kami sa iyong buhay. Ungol ni Wu Heng nang lumabas siya at inilabas ang isang daliri. Isang bolt ng sobrang condensed na enerhiya ng daliri ang bumaril pasulong na parang matalim na espada. Ay hindi. Ang pilak na tigre na si Yao God ay agad nang umisi. Isa lang itong rank 8. Sa sandaling lumitaw si Wu Heng, naramdaman nitong nasa mortal na panganib ito. Si Wu Heng ay nagtataglay ng lakas sa pag-ataking ito sa loob ng mahabang panahon, na pinalalakas ang kanyang divine power at bloodline power. Gumalaw ito ng hindi kapani-pani, walang bilis at hinampas ang Yao God. Kapla Ash. Isang butas ang lumitaw sa ulo ng pilak na tigre na si Yao God, mula sa likod hanggang sa harap, ang dugo ay bumubulwak mula sa magkabilang dulo. Kahit na ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay mas malakas kaysa sa mga nasa labas ng mundo, ang isang ordinaryong rank 8 Yao God ay hindi pa rin kayang tumanggap ng kahit isang suntok mula kay Wu Heng. Ang lakas ng loob mong manghimasok. Ang ibang silver tigre ay parehong nagulat at natakot, at naghanda itong makipag-usap sa iba pang mga Yao Gods. Alab ng kidlat ng Tribulation Eye. Sa sandaling ito, isang baluktot na apoy ng kidlat ang sumabog sa kaluluwa nito. Ang Tribulation Lightning Eye Flame na ito ay isa sa pinakamalakas na pinakawalan ni Francis habang ang kanyang origin energy ay Seliado. Ang kaluluwa ng pilak na tigre, na tinamaan ng malakas na Tribulation Lightning, ay hindi nakapagpadala ng anumang uri ng mensahe. Makalipas ang wala kahit isang segundo ng maikling pakikibaka, ang kaluluwa nito ay nawasak. Nagkatinginan ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon mula nang magkakilala sila na magkatrabaho sila. Kahit na si Wu Heng ay isang dalubhasa sa Giant God Race na may napakakapal na bloodline at isang cultivation na mas mataas kaysa kay Francis, ni minsan ay hindi siya minamaliit ng tingin sa kanya. Ang soul attack na ginamit ni Francis kanina ay sapat na para magdulot ng malaking banta kay Wu Heng. At naramdaman ni Wu Heng na hindi ginamit ni Francis ang buong kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Namangha din si Francis sa pag-atake ni Wu Heng ngayon lang. Batay sa kanyang nakita, kung ang Giant God Race ay gumamit ng sobra sa kanilang bloodline energy, kailangan nilang ihayag ang kanilang mga katawan.
Gayunpaman, nagawang isama ni Wuhing ang karamihan ng kanyang bloodline na enerhiya sa kanyang pag-atake at pinakawalan ito ng hindi inilalantad ang kanyang tunay na katawan. Ang antas ng kontrol na ito sa bloodline energy ay isang bagay na hindi kayang pantayan ng ibang miyembro ng Giant God Race. Hindi namin naalarma ang ibang mga gwardya, tiningnan ni Francis ang paligid gamit ang espiritual na mata ng Diyos at sinabi. Pagkatapos ay gumamit si Wuhing ng isang lihim na sining upang buksan ang isang maliit na siwang sa pintuan ng bulwagan kung saan sila makapasok. Sa loob ng bulwagan ay ang tila isang silid na pinalamutian ng maayos kung saan inilatag ang mga nakapaso na halaman at mga sinaunang aklat. Sa katotohanan, gayunpaman, ang bawat isa sa mga bagay na ito ay isang sikat na mapagkukunan o kayamanan. Halimbawa, ang mga aklat sa mesa ay pawang mga dekalidad na diskarte sa divine rank, at ang flower vase sa tabi ng mga libro ay ang dekalidad na divine level na divine artifact, Myriad Spirit Celestial Vase. Nabalitaan na ang imbaka na banal na artifact na ito ay naglalaman ng hindi mabilang na maliliit na dimensyon ng iba't ibang kapaligiran, at mayroon itong mga dimensyon na maaaring mag-imbak ng mga mapagkukunan ng malamig na uri at mga sukat na may kakayahang maglaman ng mga mapagkukunang uri ng apoy. Mahusay. Ang karamihan ng mga kayamanan at mapagkukunan sa silid na ito ay ganap na napanatili. Nagulat si Wuhing. Agad siyang pumunta sa mesa at nagsimulang gumamit ng isang lihim na sining upang i-undo ang array. Ang mga arrays dito ay binuo ng Giant God Race at pinagsama sa mga lihim na sining ng Heaven's Legacy Race. Tanging ang mga upper echelon na miyembro ng Giant God Race ang nakakaalam kung paano i-undo ang mga ito. Ang Myriad Spirit Celestial Vase. Ilang sandali lang bago natanggal ni Wuhing ang selyo sa Myriad Spirit Celestial Vase at dinala ito sa kanyang bag. Masyadong mabagal. Medyo nag-aalala si Francis. Pagkatapos ng lahat, ang mga hanay ng lugar na ito ay inilatag ng isang Diyos na Panginoon. Kahit na naiintindihan ni Wuhing kung paano i-undo ang mga ito, ang pag-undo sa mga ito ay nagtagal. Mayroong 50 hanggang 60 bagay na may iba't ibang laki sa silid na ito lamang. Kung tatanggalin sila ni Wuhing isa-isa, ito ay magtatagal ng walang hanggan. Whoosh! Naglakad si Francis papunta sa isang anti-gong stand. Nagsimulang umikot ang kanyang kaliwang mata, binalot ng enerhiya ang anti-gong stand. Anong ginagawa mo? Gumagamit ang hanay ng lugar na ito ng kakaibang sikreto ng Giant God Race na may halong lihim na sining ng Heaven's Legacy Race. Agad namang nag-message si Wuhing. Kung ang mga hanay ng lugar na ito ay napakadaling i-undo, ang mga pilak na tigre ay nakasamsam na sa lugar na ito ng lahat ng mga kayamanan nito. Pagkawatak-watik ng mata ng Diyos. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap ng parang panaginip na liwanag na dumaan sa antique stand ng libu-libong beses. Upang mabawasan ang pagkonsumo, tinarget ni Francis ang ceiling array. Whoosh! Ang selyo kung saan nakatutok ang kanyang tingin ay nagsimulang dahan-daang humina. Dahil nasira ang istruktura ng array, nagsimula itong dahan-daang mawala. Anong ay bloodline technique yan? Namutla sa alarma si Wuhing. Paano maaaring umiral ang gayong mahimalang pamamaraan ng i-bloodline sa mundong ito, na magagawang patuloy na pahinain ang kapangyarihan ng isang array? Ngunit si Wuhing ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay sa sandaling ito, at bumalik siya sa pag-undo ng mga array at pagkolekta ng mga mapagkukunan. Kapag natapos na niyang tipunin ang lahat ng mapagkukunan maliban sa anti-gong stand, sa wakas ay natapos na ni Francis ang pagbuwag sa lahat ng mga seal na sumasaklaw sa stand na ito. Maraming salamat. Ngumiti si Wuhing. Ang mga bagay sa stand na ito ay mas mahalaga, at ang karamihan sa mga ito ay mga banal na artifact o kasangkapan. Para sa kadahilanang ito, ang mga array na nagpoprotekta sa kanila ay nasa mas mataas na antas. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagsimula sa anti-gong stand na ito. Nang matapos niyang kolektahin ang iba pang mga item, natapos na ni Francis ang pag-undo ng mga array sa paligid ng antique stand. Ito ay nagligtas kay Wuhing ng mahabang panahon. Matapos dambungin ang silid na ito, umalis ang dalawa para ipagpatuloy ang paghahanap. Daliri ng Diyos ng hangin. Alab ng kidlat ng tribulation ay.
Sina Francis at Wu Heng ay nagsanib upang patayin ang isang rank 8 Yao God. Ang dalawang grupo ng Yao God ay nasa gitna ng isang digmaan, kaya ipinakalat nila ang kanilang mas malalakas na miyembro sa labanan habang ang ordinaryong rank 8 Yao Gods ay naiwan upang bantayan at patrolya ang kanilang base. Tingnan natin ang paligid ng gitna ng kabangyaman, sabi ni Wu Heng pagkatapos nilang dambungin ang isang maliit na sikretong silid. Ang sentro ng treasury ay kung saan itinatago ng Giant God Race ang pinakamahalagang kayamanan nito. Dalawang bantay lang. Katulad ng dati, sina Francis at Wu Heng ay gumapang sa iba't ibang mga gwardya at naglunsad ng mga nakamamatay na pag-atake. Pumalakpak. Ang dalawang gwardya ay agad na nalipol ng nakamamatay na pag-atake nina Francis at Wu Heng. Okay. Isang tuwang-tuwa na si Wu Heng ang nag-activate ng isang lihim na sining para buksan ang Central Treasury. Ngunit nang bumukas ang treasury at iniskan ng mag-asawa ang lugar gamit ang kanilang divine senses, namutla sila. Sa pinakamalalim na bahagi ng treasury na ito, isang napakalaking silver na tigre ang nagpapahinga, ang cultivation peak nito ay rank 8. Ito ay lubos na katulad ng pinuno ng grupong ito ng mga Yao Gods. Kayo ay tao mga nanghihimasok. Biglang bumangon ang silver tiger at tinitigan sina Francis at Wu Heng. Sa labas, ang dalawang grupo ng Yao God ay naglaban buong araw. Nagpadala ka talaga ng mga tao para pumasok sa aking kaban. Ang napakalaking silver na tigre ay biglang umisi, ang malamig at mabangis nitong mga mata ay nakatitig sa napakalaking silver green na sawa sa harapan nito. Wala akong ginawang ganoon. Siguradong dahil sa napakaraming Yao Gods ang nasaktan mo, at ginamit nila ang pagkakataong ito para makalusot sa iyong kaban. Tumawa ang sawa. Kalokohan. Daan-daang milyong taon na ang nakalipas mula nang huli akong makakita ng tao. Nagmura ang pilak na tigre, at pagkatapos ay naghanda upang bumalik sa kanyang kabangyaman. Mga tao. Nagulat ang napakalaking sawa, ngunit nang makita ang higanteng silver tiger na balak umatras, agad itong sinundan. Saan ka pupunta? Sumasabog na may malakas na time intent, ibinuka ng silver green na python ang bibig nito at iniluwa ang madilim na berdeng fog. Ang aming dalawang paksayon ay naging mapayapa sa loob ng maraming taon. Gusto mo ba talagang dalhin ang mga bagay sa antas na ito? Galit na sumigaw ang pilak na tigre. Pinatay mo muna ang mga Yao Gods ko, at hinamon mo pa kami. Malamig nang umisi ang green and silver python. Kalokohan. Malinaw na ang iyong mga Yao Gods ang unang umatake. Ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay agad na nagsimulang magtalo. Unti-unti, sinimulan nilang pagsamasamahin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Maaaring ang mga taong iyon. Gusto kong makita kung anong uri ng mga tao ang napakawalandiya upang mag-udyok ng hindi pagkakasundo sa pagitan natin at pagnakawan ang iyong kaban. Ang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay agad na huminto sa pakikipaglaban. Tingnan mo iyan. Ang itim na bundok na iyon ay nababalot ng kayamanan. Tumawag ang isang peak rank 8 Ancient God of Ancient Soul Hall. Ang half-step na Godlord of the Ancient Soul Race na nangunguna sa grupong ito ay sumulyap at medyo natukso, ngunit sa sandaling ito, ang kristal na globo sa kanyang kamay ay kumikislap na may asher na liwanag. May aktibidad. Malapit na ang Ancient God Seal. Nagulat ang sinaunang Diyos na si JLC. Binigyan sila ni Yoven ng tool na ito. Kung ang Ancient God Seal ay nasa isang tiyak na radius, agad itong magre-react. Para sa isang sandali, ang pangkat ng tatlong ay frozen sa lugar. Bakit hindi muna natin tingnan ang itim na bundok na iyon? Mahinang iminungkahi ng pinakamataas na rank 8 Ancient God. Bagamat ang paghahanap ng Ancient God Seal ang una nilang misyon, hindi ito tulad ng binabantayan sila. Ang Ancient Soul Hall at ang alagad ni Godlord Stellar Aspect ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi. Hanapin muna ang Ancient God Seal. Itinuturing ng Godlords of Ancient Soul Hall at Godlord Stellar Aspect ang Ancient God Seal na, kung maibabalik natin ito, tayo ang magiging pinakamalaking contributor sa operasyong ito at gagantimpalaan ng saganang gantimpala.
Sa wakas ay nagpa siya ang sinaunang Diyos na si JLC pagkatapos ng ilang pag-iisip. 1364. Sa Central Treasury, hindi agad umatras sina Francis at Wu Hing nang makita ang ranggo ng 8 pilak na tiger. Ito ay dahil nakikita ni Francis sa pamamagitan ng maliit na pusa na nagnanakaw na ang 2 pangkat ng Yao God ay nakikipaglaban pa rin. Kaya, si Francis at Wu Hing ay handa nang singilin sa treasury, patayin ang pilak na tigre, at kunin ang kanilang makakaya bago umalis. Ngunit kapag ang 2 sa kanila ay malapit nang salakayin ang ranggo ng 8 tigre, napansin nila na ang pilak na tigre ay nagpalabas ng isang hangarin sa kaluluwa na higit kaysa sa paglilinang nito. Hindi maganda. Ang pilak na tigre na ito ay ang clone ng pinuno ng Diyos na Yao. Sa wakas nakita ni Francis kung ano ang nangyayari sa espiritual na mata ng kanyang Diyos. Kasabay nito, sinabi ng Little Thieving Cat kay Francis kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Hayaan. Ang 2 pangkat ng mga Diyos ng Yao ay darating. Biglang umungol si Francis. Habang bumabalik ang 2, ang ranggo ng 8 pilak na tiger ay agad na hinabol upang ihinto ang mga ito. Naturally, ito ang kalooban ng pinuno ng pilak na tiger. Sina Wu Hing at Francis na nagtutulungan ay maaaring pumatay sa pilak na tigre na ito na may kaunting kahirapan, ngunit dahil ang parehong malalaking pangkat ng mga Diyos ng Yao ay papunta sa kanila, hindi sila maaaring manatili kahit isang dagdag na segundo. Matapos umalis sa higanting lahi ng Diyos ng lahi, ang 2 sa kanila ay nakakita ng isang malawak na sangkawan ng tiger at python Yao na mga Diyos na papalapit sa kanila. Ang kanilang mga pinuno ay malinaw na isang napakalaking tigre na sakop sa kakaibang madilim na mga pattern ng pilak at isang napakalaking pilak berde na python. Pareho silang nasa ranggo ng Siyam. Kung sila ay ordinaryong ranggo ng Siyam na mga Diyos na Yao, ang isang tao ng lakas ni Wu Hing ay hindi pa sila nagbabayad ng pangalawang sulyap. Gayunpaman, ang mga Diyos ng Yao sa lugar na ito ay bihasa sa layunin ng oras. Sa isang one-on-one duel, kahit na si Wu Hing ay mahihirapan silang mahirap. Bukod dito, mayroon din silang isang malawak na bilang ng mga subordinate ng Yao God, silang lahat ay kakilakilabot sa kanilang sariling karapatan. Kayong 2 magnanakaw, talagang naglakas loob kang magnanakaw ng aking kabanata. Ang pilak na tigre ay nakayuko habang papalapit ito sa surging momentum. Ito ay 2 na nag-udyok ng pagtatalo sa pagitan ng aming mga pangkat. Ang python ay nagtanong na may isang malamig at malaswang tinig. Tumakbo. Sigaw ni Francis. Orihinal na naniniwala sila na, sa kanilang bilis at oras ng reaksyon, maaari silang makatakas bago dumating ang 2 pangkat ng Yao God. Sa kasamaang palad, ang ranggo ng Siyam na pilak na tiger ay nag-iwan ng isang clone sa gitnang kaban. Hindi pa rin ito tugma para sa kanila, ngunit dahil ang ranggo ng Siyam na Yao na Diyos ay kinokontrol ito, ang pilak na tigre ay mas malakas kaysa sa dati. Tumigil ka. Ang clone ay biglang na-detonated sa sarili, nagbabago sa isang madilim na silver na mapanirang bagyo na nagtangkang pilitin sina Francis at Wu Hing pabalik sa treasury. Sina Francis at Wu Hing ay nagtulungan ng magkasama, gamit ang nagtatanggol na sining upang hadlangan ang self-detonation na ito. Brrrrum. Bahagya lang silang nakatakas sa treasury nang ang malawak na sangkawan ng mga Diyos ng Yao ay nagsimulang umungol sa kanila. Kahit na ang isang tao na binubuo habang naramdaman ni Francis ang kanyang puso nang mabilis na bumagsak sa paningin na ito. Hindi tayo makatakas. Ang ekspresyon ni Wu Hing ay lumabo. Pinigilan sila ng hangarin ng oras na ito, na huminto sa kanilang bilis, ngunit ang mga Diyos na Yao na ito ay katutubong at hindi pinigilan sa anumang paraan. Sa kabaligtaran, ang kanilang hangarin sa oras ay nagpapahintulot sa kanila na lumipat ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Tila tulad ng mga Diyos ng Yao na ito ay malapit nang maabot sina Francis at Wu Hing. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 2 pangkat ng Yao God ay sapat na upang agad na durugan ang pares. Francis, mayroon ka bang paraan mula rito? Tanong ni Wu Hing. Hanggang ngayon, palaging nakalagay si Francis sa isang nakakagulat na pagganap.
Kung kahit si Francis ay walang solusyon, magagamit lamang ni Wu Hing ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos na Celio upang iwanan ang lugar na ito kasama si Francis. Ngunit ang sinaunang God Seal ay maaari lamang magamit upang magbukas ng isang landas tuwing 1,000,000 taon. Kung umalis sila ng ganito, kakailanganin nilang maghintay para sa isa pang 1,000,000 taon bago makapasok muli. Hindi pa rin sila nakakuha ng marami mula sa Giant God Race Treasury, tiyak na hindi sapat upang pahintulutan ng Giant God Race na mabilis na tumaas. 1,000,000 taon din ang masyadong mahaba, at napakaraming mga kaganapan ang maaaring maganap sa oras na iyon. Ano ang nangyayari? Ang isang ranggo ng 8 sinaunang Diyos ng sinaunang kaluluwa ay nagtanong sa sorpresa. Ayon sa tool na hawak ng Ancient God JLC, ang sinaunang Diyos Seal ay nauna. Gayunpaman, naramdaman niya na mayroong isang bagay na kakaiba na nagpapatuloy sa unahan, at ang hangin ay nadala ng isang madugong amoy. Iyon ay isang pangkat ng Yao God. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay may mas malakas na banal na kahulugan at isang karagdagang saklaw ng pandama, kaya siya ang unang natanto ang sitwasyon. Maaari bang ang pangkat ni Wu Hing ay napapalibutan ng mga Diyos na Yao na ito? Ang mga sinaunang kulungan ng Diyos ay nag-isip. Ayon sa Crystal Sphere, ang sinaunang Diyos na Celio ay hindi masyadong malayo sa pangkat na Yao God na ito. Kung gayon, ano ang aming pinakamahusay na kurso ng pagkilos? Ang iba pang miyembro ng kanyang koponan ay nagtanong. Alamin ang sitwasyon at panoorin ang anumang mga pagbabago. Iniutos ng sinaunang Diyos ng Diyos. Naranasan din nila ang kapangyarihan ng mga Diyos na Yao ng lugar na ito. Hindi kahit isang kalahating hakbang na Diyos na tulad niya ay may kumpiyansa na manalo laban sa napakaraming mga Diyos na Yao. Naramdaman ng sinaunang Diyos na si JLC ang pangkat ng Diyos ng Yao sapagkat siya ay isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon, ngunit ang pangkat ng Diyos ng Yao ay mga katutubong nilalang at hindi pinigilan sa anumang paraan. Bukod dito, lahat sila ay napakaluma at nagmamay-ari ng mga makapangyarihang kalooban, kaya't nadama nilang lahat ang koponan ng 3 mula sa sinaunang kaluluwa ng kaluluwa sa likuran nila. Ang 2 pangkat ng Yao God ay 100,000 li mula sa Francis at Wu Hing nang bigla silang tumigil. Mga tao. Ang mga mata ng pilak na tigre ay sobrang madilim at madilim. Bakit maraming tao ang lumilitaw dito? Ang pilak berde na python ay sa halip ay nagulat din. Sa kabuuan mula sa pangkat ng Yao God, napansin ni na Francis at Wu Hing ang kakatwa sa mga Diyos ng Yao. May iba pa dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Kapag binuksan ni Wu Hing ang landas kasama ang sinaunang Diyos Seal, tanging ang kanilang pangkat ng 5 ay pumasok, ngunit batay sa kung ano ang sinasabi ng 2 pangkat ng Yao God, mayroong iba pang mga tao na malapit. Hindi ito ang sinaunang God Resplendence o alinman sa iba, sabi ni Wu Hing pagkatapos ng isang maikling pagpapalitan ng mga mensahe. Ito ay kahit na amoy. Maaari bang laging may mga tao sa dimensyong ito? Gayunpaman, anuman ang katotohanan, ang pagtakas ay pinakamahalaga. Bigla, lumiwanag ang mga mata ni Francis, at isang hitsura ng kaaya-aya na sorpresa ang lumitaw sa kanyang mukha. Dumating ang kapitan at ang iba pa. Ang mga mahahalagang bagay sa treasury ay malapit na sa amin para sa pagkuha. Natigilan si Wu Hing sa una, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang walang pasubali na tumawa. Kung sino man ang mga kalapit na tao, pinamamahalaang ni Francis na i-frame ang mga ito ng ilang mga salita lamang. Ano? Kapitan. Biglang umungol ang pilak na tigre. Hindi nito inaasahan na magkaroon ng mga kasama ang mga taong ito. Sa paghabol kay Francis at Wu Hing, tunay na malayo sila sa treasury. Kung nagpatuloy silang ituloy, ang 3 tao sa likuran nila ay maaaring kumuha ng pagkakataong ito upang makapasok sa treasury. Bukod dito, ang pinakamalakas sa trio na iyon ay isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ang ranggo ng 9 na pilak na tigre ay walang tugma para sa taong ito sa isang tunggalian. Hayaan mo na. Sina Francis at Wu Hing ay nagsimulang lumipad palayo, naglalakbay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Samantala, ang Silver Tiger Group ay nasa isang problema.
Kung nagpatuloy silang ituloy, ang tatlong tao sa likuran nila ay papasok sa treasury. Bigyan mo ako ng isang kamay at magkakaroon ka ng aking malalim na pasasalamat. Ang pilak na tigre ay nagsalita sa pilak berde na python. Okay. Agad na sumang-ayon ang python. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang pangkat sa oras na ito ay nagresulta sa maraming mga nasawi, at ang lahat ng ito ay hinimok ng mga tao, na iniwan silang ganap na galit at may nasusunog na puot sa mga tao. Kayo, ituloy ang dalawang iyon. Agad na iniutos ng Silver Tiger. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa likuran kasama ang pilak berde na python at karamihan sa mga Diyos ng Yao. Ang natitirang apat na pilak na tigre ay binubuo ng isang ranggo ng siyam, dalawang ranggo ng ranggo, at isang ranggo ng 8. Ang apat na Yao God na ito ay mabilis na nakulong kina Francis at Wu Heng. Nice! Hindi maiwasang sumigaw si Wu Heng. Kung ikukumpara sa nakaraang krisis, ang apat na pilak na tigre na ito ay wala man. Ang kalapit na hindi kilalang mga tao ay talagang napakalakas na hinihiling nito kapwa ang mga pinuno ng Diyos na Yao na bumalik. Si Francis ay bahagyang naalarma. Sinubukan lamang niya ang isang pagtatangka upang makita kung ano ang mangyayari, at natural na kamangha-mangha na nagtrabaho ito, ngunit hindi inaasahan ni Francis ang antas ng tagumpay na ito. Ang mga mahiwagang tao ay pinamamahalaang upang maalis ang halos 70% ng mga Diyos ng Yao. Sa kabilang dulo, Ancient God JLC, mali ang isang bagay. Ang ranggo ng 8 sinaunang Diyos ay biglang sinabi. Isang bagay na talagang kakaiba. Ang sinaunang Diyos na kulungan ay nagkaroon ng sobrang labis na pagpapahayag. Ang tatlo sa kanila ay walang nagawa, kaya bakit ang pangkat ng mga Diyos ng Yao na papalapit sa kanila ng napakalaking momentum? Mula sa mga hitsura nito, parang nabuo nila ang ilang mga walang tigil na sama ng loob sa mga Diyos na Yao na ito. Ancient God JLC, kailangan nating lumabas dito. Ang ranggo ng siyam na sinaunang Diyos ay agad na tumawag sa alarma. Mabagal. Ang mga sinaunang Diyos na kulungan ay tumahol. Na-miss nila ang Black Mountain ng mas maaga upang ma-intercept nila si Wu Heng at makuha ang sinaunang God Seal. Kung tumakas sila ngayon, ganap na nasayang nila ang kanilang pagkakataon. Mabuting mga Ginoo, hindi kami naghahawak laban sa iyo. Sinaunang Diyos na si JLC ay sumigaw. Walang sama ng loob. Mas gusto mo itong walang pakialam dito. Ang pilak berde na python ay malamig na sumisigaw. Bullshit. Devious tao, mamatay. Ang madilim na pilak na tigre, hindi mapigilan ang galit nito, binaril patungo sa sinaunang kulungan ng Diyos sa isang bolt ng ilaw na pilak. Ang pilak berde na python ay nasa likod nito. Ang dalawa sa kanila ay kailangang magtulungan upang harapin ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Ang mga idiotek na Yao na Diyos. Dapat ay niloko sila ni Wu Heng. Napagtanto ng Ancient God JLC ang nangyari. Sa puntong ito, sa harap ng napakaraming nakakakilabot na mga Diyos ng Yao, maaari lamang siyang tumakas. Tiyak na hindi mo maintindihan ang isang bagay. Ang tatlo sa amin ay dumating upang makuha ang 2 kabataan na ikaw ay sumunod. Ang mga sinaunang Diyos na kulungan ay kumalas sa kanyang mga kamay, na pinakawalan ang madilim na halos ng enerhiya na sumalakay sa 2 ranggo ng siyam na mga Diyos na Yao. Dapat kang mamatay, at mamamatay din sila. Umungol ang tiger ng silver. Iniwan nila ang 4 na mga Diyos ng Yao doon, sapat na upang mapunit sina Francis at Wu Heng. Kaya, ang pinakamahalagang gawain sa kamay ay ang pagpatay sa 3 taong ito at nagbubuhos ng kanilang galit. Ewo. Ang 4 na mga Diyos ng Yao ay umungol habang sila ay sumulong. Hayaan mo akong subukan. Sigaw ni Wu Heng habang siya ay humakbang pasulong, ang kanyang bloodline energy ay galit na galit. Boom! Maya-maya, isang banal na puting ilaw ang sumabog sa kalangitan, at si Wu Heng ay agad na naging isang napakalaking higanti. Sa pag-activate ng kanyang bloodline, ang mga panlaban at kapangyarihan ni Wu Heng ay parehong nakatanggap ng napakalaking pagtaas. Tumayo siya sa harap ng 4 na mga Diyos ng Yao tulad ng isang pader na bakal.
Tumayo si Francis sa likuran, na nakakagambala sa apat na mga Diyos ng Yaw na may mga diskarte sa bloodline at pag-atake ng kaluluwa. Siyempre, ang dalawa ay hindi lumaban sa kamatayan, ngunit sa halip ay nakipaglaban habang umatras. Lord Wu-heng, narito kami. Maya-maya pa, lumitaw ang pangkat ng sinaunang God Resplendence. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay sumama sa kanila. Marami silang mga kasama. Ang ranggo ng siyam na sinaunang Diyos ay galit na galit. Bagaman ang dalawang kaaway ay may hindi pangkaraniwang lakas, mayroon silang mga numero sa kanilang panig, at ang tagumpay ay ilang oras lamang. Ngunit ngayon, tatlong higit pang mga sinaunang Diyos ang lumitaw, kasama ang isang kakaibang pusa. Sa pagpasok ng mga bagong combatants na ito, ang apat na pilak na tigre ay agad na nasa paa sa likod. Huwag makipag-away sa kanila. Mas mahalaga ang pagtakas. Tumawag si Wu-heng. Bagaman mayroon silang itaas na kamay, ang pilak na Tiger Yao Gods ay ganap na may kakayahang tumawag para sa mga pagpapalakas. Ang grupo ay nagtulungan sa isang pag-urong ng pag-urong at nagawa ng maayos na lumayo sa pilak ng mga Diyos ng Tiger Yao. Matapos lumipad ng higit sa kalahating araw, nakatakas sila sa lupa upang kumuha ng panandaliang pahinga. Lord Wu-heng, paano napunta ang operasyon? Sinaunang Diyos na si Casper ay nasa sabik na nagtanong. Ito ang treasury na itinayo ng Giant God Race. Dapat itong naglalaman ng sapat na mga mapagkukunan at kayamanan upang suportahan ang higanteng lahi ng Diyos sa isang mabilis na pag-akyat. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.